Rene Baterbonia at Kiefer Alas hindi raw maaaring pagkumparahin ayon sa mga netizens. Ayon nga sa post ni Carol Anipan, hindi umano maaaring pagkumparahin sila Rene Baterbonia at Kiefer Alas. Caption niya, hindi pwede ikumpara si Baterbonia at si Alas. Hindi kakayanin ni Alas ang tibay at galing ni Baterbonia. Bakit nga ba hindi pwedeng ikumpara si Baterbonia kay Alas? Pag walang sapat na allowance, kailangang makisakay at sumabit sa mga nagdadaan na truck paluwas ng Davao. Kahit pagod galing sa laro, tutulong pa sa magulang para mapaubos ang panindang isda. Nagsusunog ng bigas para may pangkape. Inuulam ang balat ng manok na tig-20 para may ulam at minsan asin lang sapat na. Nakikihiram ng sapatos pati ng jersey kapag may laro. Bumibiyahe ng 8 oras nang nakatayo, makarating lang sa bahay. Sa murang edad, tiniis na malayo sa pamilya para maabot ang pangarap. Namuhay mag-isa na ang tanging kasama ay ang mga ka-boardmate niya. Nilalabhanan lahat ng klase ng takot at pangamba, pati ang malayo sa ama at ina. Pawis, tiyaga, sakripisyo, at kababaan ng loob ang tanging puhunan na meron siya. Titiisin lahat ng matsasakit at pang-aasar mula sa iba. Lumalaban ng nakangiti kahit nasasaktan na. Kaya kung pwede, kahit pagtabihin ang pangalan nila, huwag niyong gawin dahil sigurado ko hindi kakayanin ni Alas lahat ng nagawa ni Bobet. Wala siya sa kalingkingan ni Bobet, lalo na pagdating sa kabutihang asal. Sinang-ayunan naman ito ng ilan pang netizens ayon sa isa. True po, never compare Rene. Si Rene isang huwarang anak na lahat ng magulang na naisin maging katulad siya ng mga anak. Ang hirap, sakripisyo at pagtitiyaga niya at pagmamahal sa pamilya niya ang nagdala sa kanya para makilala at mahalin siya ng lahat ng tao saan mang lupalop ng Pilipinas at mundo. Hindi lang siya iniyakan dahil sa pagkawala niya, kundi iniyakan siya ng lahat dahil sa kabutihang puso na meron siya. Maraming nakarelate sa story niya at mamahalin naman talaga ng kahit sino kung may isang Bobet pa pala sa mundo na may ganitong katangian. Isa na rin ako sa umiiyak at hanggang ngayon nanghihinayang at may kurot pa sa puso ko kahit hindi ko siya kilala personally. So stop comparing these two people because their story are different. And as of now, only Rene's story is the best story I heard and I cried a lot. Yung story ng isa sa inyo na lang po, mga interesado, kasi sapat na ang story ni Rene. Nakaka-inspired at tatatak talaga sa puso. Ayon pa sa isa, si Alas naglalaro lang para maging famous. Si Rene pinili maging manlalaro para sa pamilya at para sa buong pamilya na mabago at maiahon niya sa kahirapan. Hindi para sa sarili niya na maging sikat siya.